Seemingly kasi parang may contest sa mga regional directors ninyo sa paghuli ng mga nasa target list. But in spite of that, pilay pa rin pala kayo. Yes, sir. That is the situation. And nung dumating po ako noong October, yun po kagad po. Ang mangyayari ho kung nagre-reklamo ho yung ating mga kasamahan, nakuha ng tao, natinignan ko naman, hindi may mga position na hindi nabibilapan. Sinabihan ko lang ng personnel officer, i-report natin yung vacancy. Tapos pag na-report na natin, tsaka ako lalapit sa taas para manghingi ng dagdag na enforcement officer. Kasi po, parang alam ko na pag nanghingi ako ng dagdag na enforcement officer, ang sasagot sa akin ng DBM, hindi mo mga nabilapan yung political position nila, nanghihingi ka pa. So, pipilapan ko muna, sir. Tapos, kaya ako manghihingi. Sana. Wala namang age qualification siya. Yung kung enforcement officer po namin, hanggang 25 years old na po. Hindi na kami pwede din na 25 years old. Unfair labor practice yan. So, kasi po, kailangan dyan, college graduate na po, meron na po mga siya. Pwede kami dyan. Tumatanggap pa kayo ng senior citizen dyan. Anyway. Yung bang po walang age limit yung technical. Okay. Sir, okay, let's go to the operations under your leadership. Based po dun sa mga report, ano ho ang pinakamalaki na-operate ninyong nahuli? Magkano halaga? Ilan ang dayuhan? Kung meron kayo? At ano ang bulto at ano ang sukat ng kanilang kasalanan sa illegal na droga? Yung sukat po, ibig sabihin, ano ba sila? Sila ba yung tinatawag na Lord of the Lord? O my Lord? O baka yung kaibigan ni Derek si Lord Des. Okay. Actually po, meron po tayo tinatawag na illegal drug interagency interdiction unit sa NAIA. This is a best practice that our counterparts from other countries are trying to adopt. Kasi po, itong interagency ng federal na interdiction unit natin sa NAIA, yung mga kasama po namin dyan ay unang-una po yung airport authority, pangalawa po yung customs, Bureau of Aviation, kasama po namin yung PNP Aviation Security Group, yung NBI, saka of course under our leadership. Kung kayo yan, makakamsin po ninyo na medyo tumaas po ang dami ng mga foreigners Filipinos na nai-intercept natin. Yan yung pinakahuli po kung ako nagkakamali, 7 kilos po nagtatanggal. Nagkaroon po ng pagsasanay na ibinigay ng ating counterpart at yung dami po itinakabit ngayon na para mas maganda po yung aming mga operasyon. Kaya po, yung maraming nakukuha sa intercept sa airport natin sa NAIA, bunga po yun ng I think this is a winning formula. Yun po aking panawagan kasi nung ako yung bago ko po. Yun po I want to cultivate the culture of cooperation. Kasi po, minsan ito yung isang nagiging issue. Dahil we want to outperform the other agencies. And aking pong paniwala ay we're serving the same government and we're fighting the same drug syndicates. So nagtulong-tulong kami kasi magkasama naman kami sa gobyerno eh. Tapos yung sindikato naman kalaban natin lahat yan. So hindi na importante sa akin kung sino makakuha dyan. Basta makuha yan. Pero best practice po yung nasa NAIA sir. Dahil pagka meron hong dumating na suspect, yung kung paglahin kasi, kailangan po yung customs ang sisita dyan eh. Kaya po yung tao ng suspect, dyan po yung immigration. Ngayon, dahil nandyan kami lahat, pag may na-intercept po ang customs, nandun na agad yung PIDEA para mag-take over sa investigation. So, yun po, ang umiiral na sistema sa NAIA. At base po nito sa best practice na po, balak po namin i-replicate yan doon po sa San Angeles City, sa Clark International Airport, at sa Cebu International Airport. Yung po mga detalye, sir, ang foreigners ko na ating nahuli, itong karang taon ay 16.
meron po isang Kenyan, isang Ugandan, may Guinean, Ghanaian, dalawa, isang Indonesian, tatlong Malaysian, isang Singaporean, dalawang Nepali, dalawang Thai, tsaka dalawang Vietnamese. Pinakamababa pong nakukuha rito 2.9, more or less 3 kilos. Kasi yun po yung nailalakad nila ng maayos sa kanilang bagahe na hindi ba siya napapansin. At ito po ay nakalagay sa plastic, tapos binabalot po nila ng carbon paper. Yun po ang modus operandi. Sir, ganito ang sinabi nyo kung sa collective fathers yun, ano? Kasi, huwag naman ho kayong ma-offend. May mga kaibigan ho ako na nandun din sa naiya. Mukhang may problema nga ho yan. Yung in terms of honesty ng counterparts ninyo na mga agencies. Yung mga nandun daw, mga pahuli lang na epekto yun May mas malaking bulto. Kaya na yung bubuos ang attention doon sa unang bultong maliit, may sumusunod daw ng mas malaking bulto. Nag-check ho ba ninyo ito at na-determine na ho ba ninyo yung honesty ng mga partner agencies ng PIDEA doon? There is always a presumption of regularity. Yes. Na lahat kami magkakasama sa airport, hindi sa yung layunin namin, mapigilan na po yung pagpasok ng pinagtatawan na laro sa bansa natin. Kasi po, yun po ang mga identified sources natin ng prohibited. Unang po, yung kung dito mismo dinahin, yung mga marijuana plantations. Pangalawa po, yung kinagawa. So, yun din isang pinagtututunan namin ng pansin na yun. Kasi yun po pinagtutos natin Pangulo na we should concentrate on the sources. Yung pangalong source po ay yung pong fiscal. So, medyo nakasat yung mga ibang sindikato. Hindi ko ginagaan talaga sa mga formal channels. Pero, kung maalala po ninyo yung nangyari sa Sabang Leyte, ginagagit po sa informal channels yan, taking advantage of the vast coastline of the Philippines. So, tingin ko po, nagkakatulong-tulungan na po kami dun sa nahiya. In fact, nung ito po ay report ko sa Vietnam, marami po lumapit sa akin ng mga counterparts from other countries. Inaalam nila kung paano natin ginawa. Kasi sa kanilang bansa yata, wala pa yung interdictive agency drug interdiction unit. Parang bago sa kanilang pagdilig. At sila ay impressed doon sa mga accomplishments natin. In fact, mas tinaho yung police attaché ng Saudi Arabia ay nakipag-ugnayan na sa amin at gustong pag-aralan yung sistema. Dadalaw sa amin yung pinaka-heavy ng anti-drug units na unit nila para pag-aralan yung sistema para na-implement nila, pagpalit nila sa kanilang bansa. So, gagawin din po natin ito sir sa Saclar and then sa Cebu. So, ang component po niyan, dapat po meron kaming K9. So, pilipigta po natin yung K9 namin sa Cebu, ganun din po. Kaya nga po nung muna ako umupo, ako po ay nag-orbisikol sa Philippine Coast Guard. At dahil sa aking pakikipag-ugnayan, sila po ay pumayag na mag-donate ng 20 K9 dogs. At magsisimula na po ang training baka sa darating na buwan. Binigyan ko ako ng 20, pati po yung training ng tao ko, yung handler, dog handler, kaya yung aso mismo na dinonate nila, sila na po mag-handle, mag-share na lang po kami sa cost. So ito po, pag na dumating sa amin yan, may ilalagay po namin sa mga seaports yan. Tapos so, this year, meron mo tayong padating na